Good morning po mga kapatid. Papuri po sa Panginoon sa ating po mga pag-aawitan at sa greetings po ng lahat. May napansin lang ako, iba-ibang klase kayong bulaklak pero isa amoy nyo, kating ko. Pakiamoy nga ang katabi. Hindi po, dragon bomb. Iba-ibang klase kayong bulaklak pero isa amoy yan eh. Oh, gaya ng mga kababaihan ng Rizal. Good morning po ulit mga kapatid. Pakisabi sa katabi mo, masaya ako. Kasama ko ang pinakamabangong bulaklak ng Rizal. Oh, sabihin mo ulit sa kanya, next quarter, sana kasama kita ulit. Baka kasilanta na yan next quarter, honey, at hindi na umaten. So malaki po kasi ang naitutulong ng ganitong mga quarterly fellowship po ninyo para lalong mag-elevate yung pananampalataya natin sa Panginoon. Para hindi siya maging stagnant, kundi patuloy na tumataas ang level ng ating pananampalataya sa Panginoon. Diba? Kaya dalas-dalasan po natin ang mga pagdalo ng mga fellowship. Hindi lang ng nasyonal, hindi lang ng provincial, kundi lalo't higit sa ating pong mga lokal. Kasi yan ang malungkot eh. January pa lang nakalista na pang November sa national. Pero pag sa local, hindi umaaten. Di ba? Pag mga provincial, talaga namang, pag sinabing floral ang suot, mga naka-floral. Pero pag sa local, mga killjoy. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yon. Di ba? So, hindi tayo yan, ha? So, tayo po ay pang-national, pang-provincial, at pang-local. So, papuri po sa Panginoon. Christian life is like riding a bicycle. The moment you stop moving forward, you fall. Pag tumigil na tayong pumidal, ang kasunod niyan, babagsak na tayo. Kaya kung ayaw mong bumagsak, magpatuloy tayo, pedal lang tayo ng pedal para mas malawak, malayo ang marating at maabot ng bawat isa po sa atin. Hindi tayo tumitigil. So tayo bilang mga mananampalataya, hindi tayo bumibitaw, hindi tayo umaayaw. Dapat lalo tayong pasulong, hindi pa orong, pataas, hindi pa baba, nagmamature, hindi mga immature. Tignan mo ang katabi mo. Mukha bang pasulong o paorong? Nailagay ba? Nailagay ba? Mukha bang pasulong o paorong? Tignan mo ang katabi mo. Pasulong. Mukha bang number 2, pataas o pababa ang level ng faith? Pataas. Very good, ha? Pangatlo, nagmamature ba yan o immature? Kinukurot ka lang yata eh. May impact ba ang buhay niya o impacta yan? Kasi maraming Kristiyano hindi mga may impact eh. Mga impacta ko minsan naman. O dapat may impact ang buhay natin kasi nag-elevate ang ating mga pananampalataya. So we must elevate our faith. It's time to elevate our faith. Meaning dapat umaangat, dapat lumalago, dapat nagmamature tayo. Ang tagal-tagal na nating mananampalataya, ang tagal-tagal na nating umaaten, pero ang ending, ganun pa rin tayo. Matampuhin pa rin. Diba? Ganun pa rin ang nangyayari sa atin. Hindi umaangat ang level ng pananampalataya, pero active. Diba? Active sa national, active sa provincial, active sa local. Tapos after the message, sasabi mo, ang ganda ng message. Pero sama-sama pa rin ang ugali. Ang sama-sama pa rin ang loob. Meron pa rin mga kinamumuhi ang mga kababaihan. So hindi nagmamature. Walang magandang pagtaas o walang nararating yung kanilang mga pananampalataya. Kaya napakahalaga, umaangat tayo. Sumusulong tayo, hindi tayo paorong, hindi tayo pababa. At yan ang pag-uusapan natin today at sa buong taong ito, every quarterly fellowship po ninyo,
to elevate our faith in our Lord Jesus Christ. Diba? At tutuklasin natin ngayon yung isang kwento mula sa Biblia, elevate your faith like the Canaanite woman. So yan ang ating pag-usap from Book of Matthew chapter 15, 21 up to 28. Maraming mga kababayang Kristiyano na mapanalanginin. Tama? Actually, dapat naman talaga prayerful tayo. But sometimes, after praying so long, dahil pakiramdam natin parang hindi tayo sinasagot, parang nangihina ang loob natin because the Lord answers us with nothing but silence. Na-experience nyo ba yan? Yung pray kayo ng pray pero walang sagot ang Diyos. Yung ang tagal-tagal nyo nang hinihiling, hanggang ngayon hindi pa rin yan sinasagot. Baka nga marami pa tayong ganyang mga pinagpe-pray. Walang sagot. Halimbawa, yung mga kababaihan natin ditong single. Marami ba tayong single dito? Never been kissed, never been touched. Taas nga kamay, yung mga single natin. Kabataan pa lang yan, ang prayer niya si Mr. Right. Tumanda na siya ngayon, di ba? Pero hindi pa rin niya natagpuan. Ano? Hindi pa rin ibinigay sa kanya. Hindi ipinagkaloob sa kanya. Ang tagal mo nang hinihiling na magkaanak. Di ba? Nilipasan ka na ng panahon. Pero hanggang ngayon, wala ka pa rin anak. Ang tagal-tagal mo nang hiningi ang promotion mo. Pero ibinigay ng boss mo dun sa sip-sip. Di ba? Nakatrabaho mo. Ang tagal mo na nagpe-pray na guminawa ang buhay. Pero hanggang ngayon, kinakapos pa rin tayo. Tagal mo nang hinihiling na alisin yung sakit mo, dinagdagan pa niya. Diba? Pag ganyan ang nangyayari, this situation calls for faith. Kung sa tingin natin na parang hindi sumasagot ng Lord, sa mga prayers natin, baka may gusto siyang makita sa atin. Walang iba kundi yung ating pananampalataya sa ating pong Panginoon. Sabi po kasi ng Isaiah 59 verse 1, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiiksi at di makapagliligtas ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makaririnig. Hindi bingi ang Diyos. Tama? Para hindi na tayo marinig. At hindi maiksi ang kamay niya para hindi niya ibigay yung kailangan natin. He is able and powerful to answer all our prayers. Pero bakit parang dumarating yung time na hindi tayo sinasagot? Kasi gusto niyang makita yung faith natin. Gaya ng kwentong pag-uusapan natin from the book of Matthew chapter 15, 21 to 28. Let's start in verse 22. A Canaanite woman from the vicinity came to him, crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. Sa statement pa lang ng babae, makikita natin na meron siyang mabigat na pinagdadaanan sa buhay. Meron siyang mabigat na problema dahil ang kanyang anak daw ay inaalihan ng masamang espiritu, demon-possessed. Kaya naman hindi siya nagatubili na lumapit kay Jesus dahil alam niya na ang Panginoong Jesus ay kayang magpagaling ng anumang uri ng karamdaman kahit nga patay, binubuhay niya. Kaya umaasa siya na siya ang sagot sa kanyang mabigat na suliranin sa problema. Kasi mahirap pong magkaroon ng anak na demon-possessed. Kapag kasi sinabing demon-possessed sa kanilang panahon, yan yung mga taong walang control sa sarili, nagsasalita ng salitang hindi nila gustong sabihin, gumagawa sila ng mga bagay na ayaw nilang gawin, masyado silang malakas, hindi sila kayang kontrolin, nananakit sila ng kanilang katawan at maging ng kanilang sarili. Because someone is controlling them. And that is the evil spirit. Pero syempre, iba na ang context ngayon yan. Ano po? Yung demon-possessed. Huwag nyo nang hintayin na ang anak nyo bumula ang bibig, umikot ang ulo, dumura ng berding likido, di ba? Para sabihin yung anak nyo demon-possessed. Kasi maraming anak ngayon, maraming kabataan, mga demon-possessed din. Mga napupossessed din sila. Halimbawa, drug addiction. Baka may anak kayong addict. Aba, mahirap bang may anak na addict? Lahat ng gamit nyo, nabebenta. Ikaw, bili ng bili, pundar ng pundar. Sila naman, benta ng benta. Ano? Ikaw, ipon ng ipon sa alkansya. Siya naman, sungkit ng sungkit. Ano? Ganyan, mahirap yan. Ano po, alcoholism. Mahirap yung may anak na lasenggo.
Kasi maraming kabataan ngayon ang babait pag hindi lasing. Pero pag lasing na, iba na ang mga ugali, mga pagsusugal at iba pang mga gawain. Ganun kabigat ang pinagdadaanan ng nanay dito sa kwento kasi ang anak niya demon possessed. May nagkokontrol sa anak niya, yung masamang espiritu. Kaya lumapit siya kay Jesus sa pag-asa na siya ang makakatulong dito. Kaya ang sabi niya, Lord, Son of David, have mercy on me. Nakita niyo yung statement ng babae. Number one, she called Jesus as Lord. Pag tinawag mo si Jesus na Lord, ano kanya? Servant, alipin. So acknowledgement yon na kayo po yung Lord ko, alipin niyo po ako. So ina-acknowledge niya yung kanyang posisyon, yung kanyang kalalagayan. So nagpakababa siya sa ating Panginoong Jesus. And she called Jesus as Son of David. Anong ibig sabihin pag tinawag mo si Jesus as Son of David? Sino ba si David? King of Israel. Alam naman natin ang kanilang kultura, di ba? Pag ang tatay mo ay hari, sinong susunod na hari? Anak. Susunod na hari? Anak ulit. Ganun lang yun. So, ibig sabihin, kinikilala nung babae yung royal blood ni Jesus. Di ba? So, kinikilala niyang siya ay Lord and King. Because Jesus is Lord of Lords and King of Kings. And she asked for mercy. Sabi niya, maawa po kayo sa akin. Hindi niya sinabi kay Jesus na, Lord, utusan niyo po ako kahit ano gagawin ko. Basta pagalingin yung anak ko. Ang tawag doon, bayad. Pag ganyan ang prayer niyo, ang tawag doon, humihingi kayo ng upa doon sa gagawin niyo. Hindi niya sinabing, Lord, pagalingin niyo po ang anak ko, magsisimba na po ako linggo-linggo. Ang tawag doon, suhol. Sinusuhulan mo ang Diyos. Diba? Lord, follower naman ninyo ako. Masipag naman po ako. 3 pa nga po ang ministry ko. 2 ang pananambahan namin. Lahat po yun inaatinan ko. Pagalingin naman po ninyo ang anak ko. Ang tawag doon, panunumbat. Kinukwenta mo ang iyong ginagawa para ibigay yung hinihiling mo. Pero ang galing-galing ng babaeng ito kasi hindi siya humingi ng bayad, hindi siya humihingi ng suhol, ng panunumbat, kundi ang hinihingi niya ay mercy. Awa. Diba? Anong ibig sabihin ng mercy? I don't deserve this. Hindi ako deserve na bigyan nyo ng aking hinihiling. Pero alam kong maawain po kayo, kaya naman yun ang gusto ko na ipagkaloob sana ninyo sa akin. Maawa po kayo sa akin. So she acknowledged her undeservingness, kaya awa ang kanyang hinihiling. So Lord, sabi niya, have mercy on me. Verse 23. Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, send her away, for she keeps crying out after us. Ano ang sagot ng Panginoon mula sa pagmamakaawa ng babaeng ito na pwedeng sabihin natin baka umiiyak pa siya? Ang sagot ng Panginoon, silence. Hindi siya kinibo. Deadma. Dinedma siya ng ating Panginoon. In other words, hindi siya pinapansin ng ating Panginoon. Tapos, lumapit pa yung mga alagad na Jesus. Sabi ng mga alagad na Jesus, Lord, ipagtapo yan ng ating babae yan. Ang gulo-gulo niya. Wala siyang ginawa kundi sumunod sa atin, sumigaw ng sumigaw. She keeps on crying and asking sa ating lahat. Sabi niya, send her away kasi ang gulo-gulo niya. Imagine nyo mga kabatid, ang bigat-bigat ng problema nyo, ang bigat-bigat ng dinadaanan nyo, nagmamakaawa kayo, pero hindi kayo sinasagot, dinededma kayo, tas ipagtatabuyan pa kayo, anong mararamdaman yun? Diba, kahit tayo, diba, sasabihin, halimbawa, kahit sa atin, diba, nagmamakaawa ka na, kayo lumalapit, at sasabihin natin, lilipat na ako ng church. Diba? Lapit lang ng murong, doon ako. Minsan ganun tayo eh. Diba? Pero siya mga kapatid, hindi na kinikibo, dinededma. But the woman, the Canaanite woman, kept on asking,
Ayon mismo sa sinabi ng mga alagad, sabi niya, send her away for what? She keeps on crying out after us. Hindi siya tumitigil. Kahit ipagtabo yan na at hindi na kinikibo, hindi siya tumitigil sa paglapit sa ating pong Panginoong Jesus. Verse 24, He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. Dahil ang kulit-kulit ng babae, sumagot na si Jesus. Sabi ni Jesus, hindi ako para sa iyo, para sa Israel lang ako. Pinadala ako rito para sa Israel lang. Yan ang dialogue ng Panginoon. But actually, hindi naman talaga yun ang gustong iparating ng Panginoon. It's just a test. Kasi alam naman natin kaya bumaba si Jesus para sa lahat. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son that, what? Whoever. Diba? Kahit sino. Hindi sinabing para lang sa Israel yun. No. Yung dialogue ng Panginoong Yesus na yan ay isang test doon sa babae na ano ito, uurong or susulong? Aayaw o lalaban? Ito ba ay mag-upgrade o hindi? Mag-elevate o hindi? Mag-degrade? So ano kayang gagawin ng babaeng ito sa kabila ng lahat ng test na ginagawa ng Panginoong Yesus sa kanya? Verse 25, the woman came and knelt before Him. Lord, help me, she said. Halos ipagtabo yan, hindi kinikibo, dinidiscriminate. Anong ginawa niya? The woman came closer to Jesus. Lalo siyang lumapit. Diba sabi ng verse, the woman came. So lalo siyang lumapit sa ating Panginoon. Kanina malayo-layo siya, dumidistansya sa kay Jesus. Siguro dahil respect yon. Pero ngayon, dahil halos ipagtabo yan, lalo siyang lumapit. Diba? Ibang-iba. Ibang-iba siya sa katabi mo, diba? Ibang-iba. Kasi baka pag yung katabi mo yan, tampo na. Pero ito iba. Hindi siya bumitaw. Lalong nag-elevate yung kanyang pananalig. She came closer to Jesus. And the woman kneeled to Jesus. Lumuhod na. Sumamba na kay Jesus at nagmakaawa. And the woman asked help to Jesus. Hindi nagbago ang kanyang layunin kung bakit siya naroon. Humingi ng tulong ng saklolo sa ating Panginoong Jesus. Verse 26, He replied, Jesus, ang ating Panginoong Jesus, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Sabi ng Panginoong Jesus, hindi pwedeng ibigay sa aso ang pagkain ng mga anak. Sa meaning, tinawag niyang aso itong babae. Sabi niya, yung tinapay, yung blessing, para sa anak lang yun. Para sa mga Israelites, para sa mga Hebreo, para sa mga Hudyo. Sa kanila lang yan. Aso ka, sabi niya. Hindi ka pwede dun sa blessing. Hindi ka pwede dun sa tinapay kasi ito'y para sa mga anak lang. Diba? Yun ang sabi ng Panginoon. Dahil hindi pwedeng ibigay sa aso ang pagkain ng anak noon. Kasi ngayon, mas masarap pa at mahal ang pagkain ng aso kaysa sa anak. Di ba? Totoo, di ba? Kaya yung mga anak natin kung minsan, nagtatampo na Nagtataka na rin kung sino yung anak ninyo, siya o yung aso. Dahil mas mahal nyo ng aso. Mas mahal pa ang pagkain ng aso. Mas mahal ang padoktor ng aso. Mas mahal ang pagpapagupit ng aso. Mas mahal ang pedicure at manicure ng aso. Lahat na lang mas mahal sa kanila. Yung anak mo, hindi mo man lang mapagupitan agad. Yung aso mo, alagang-alaga mo. Ang mahal ng shampoo, ang mahal ng ganito, ganyan. Diba? Sinong anak nyo? Yung aso o yung anak nyo? Noong kasi talagang ganon, mababang uri yung mga hayop na yan. Ngayon na lang naman talaga sumobra yung pagkamahal natin sa mga hayop na hindi naman masama, but sometimes we neglect loving others kasi mas mahal natin yung hayop kesa sa tao. Diba? Yan ang malungkot kasi kung minsan sa atin. Hindi naman sinabi ni Jesus na ibigin mo ang aso ng kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang inuutos ng Bible, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. Diba? O baka ma-post ako at ako'y madali ng pause. Hindi naman natin sinasabing hindi mahalin ng hayop.
Diba? Pero kailangan mas mahalin natin yung kapwa natin, yung tao. Kaya papansinin natin mga kapatid, may discrimination na sinabi si Jesus. Sabi niya, para sa Israel lang ako. Tapos sabi niya, aso ka lang, hindi ka pwedeng kumain ng tinapay ng para sa anak. Anong sagot ng babae? Verse 27, "Yes, it is Lord," she said. "Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." Yes, Lord, aso po ako. Tinanggap niya. Sabi niya, kung yan ang paratang niyo sa akin, ako'y aso. Yes, Lord, aso po ako. Sabi niya, sampid lang ako sa Israel. Sampid lang ako, kaya nga awa lang po ang inihiling ko sa inyo. I don't deserve this. Sabi niya, aso lang po ako. Pero Lord, di po ba? Kahit yung aso, kumakain din ng mumong nahuhulog mula sa pagkainan ng amo. Anong sabi niya? Pwede na po ako dun sa mumo. Di ba? Sabi niya, pwede na po ako dun sa mumo basta gumaling lang ang aking anak. Nakita niyo mga kapatid, hindi nagbago ang tawag niya kay Jesus. Hindi siya kinikibo, dinededma, ipinagtatabuyan, diniscriminate, tinawag pang aso. Anong tawag pa rin niya kay Jesus? Lord. Kayo pag tinawag na aso, anong gagawin niyo? Tatahol ba kayo? Aw. Ano ba kayo? Hindi, di ba pag tinawag kayong aso, ano sasabihin niyo? Ikaw pusa, ikaw butike, ikaw baboy. Ano, ganun tayo. Pero ito, ang tawag pa rin niya kay Jesus, Lord. Kaya sabi ng verse 28, "Then Jesus said to her, 'Woman, you have great faith. Your request is granted,' and her daughter was healed at that moment." Namangha, bumilib ang Panginoong Jesus sa pananampalataya ng babaeng ito. Kaya dahil sa kanyang great faith, sabi ni Jesus, "Your request is granted." Sinasagot ko na ang prayer mo, and from that moment, sabi ng verse, ang kanyang anak ay gumaling na, umalis na ang demonyo sa kanyang katawan, at siya'y lumaya na mula sa pagkaalipin nito. Lumapit siya kay Jesus, humingi ng awa, ng tulong, ng saklolo, pero hindi kinibo. Dinededma, ipagtabuyan ng mga alagad, but she kept on asking. Patuloy siyang humiling. Sabi ng Panginoon, para sa Israel lang ako. Humiling pa rin siya. Lumapit pa siya lalo. Para yung pagkain ng anak, hindi pa ibigay sa aso. Lumapit pa rin siya at lumuhod sa Panginoong Jesus. Hindi siya tumigil sa paglapit niya. Kaya naman, nakita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanyang pananalig. Kaya naman sinagot ng Panginoon ang kanyang hinihiling. Kung tayo yan, anong gagawin niyo? Baka umpisa pa lang sumuko na tayo. Bumitaw na tayo, nagtampo na tayo. Alam niyo, ito ang kaibahan natin sa mga unang mananampalataya. Ay kasi mga kapatid, noon, pinapakain na sa leon ng mga Kristiyano, ng emperor, binabalatan na ng buhay, binabato at ipinapako sa krus hanggang mamatay, kinukulong at pinarurusahan, praise the Lord pa rin ang sigaw. Pinagtatabuyan na, lapit pa rin ang lapit sa Panginoon. Ngayon, hindi lang nabigyan ng pamaypay ng Mother's Day, nagtatampo na. Pastor, si Sister dalawin mo, hindi na umaaten. Bakit po? Hindi siya nabigyan ng pamaypay. Di ba? Grabe naman. Yung pananampalataya mo, pamaypay lang ang katumbas. Nakita niyo ang bababaw natin. Samantalang sila, pinapakain na sa leon, praise the Lord pa rin ang sigaw. Ipinagtatabuyan na ang babaeng ito, dinededma na, lapit pa ng lapit. Hindi siya bumibitaw. Ganun tayo dapat mga kapatid sa ating pong mga pananampalataya. Kaya sabi ni Jesus sa babae, "Woman, you have great faith, your request is granted." Napakaganda na sana ang mga kababaihan ng Rizal ang tatawag sa atin, "You have great faith." Diba? Ganda siguro na, lagi tayo sinasabihin, iba ang pananampalataya ng mga kababaihan ng Rizal. Diba? So natapos ang kwento, anong kwenta nito sa atin today? Number one, problem must lead us closer to God, not away from Him.
paano natin masasabi na nag-elevate ang faith natin kapag yung mga problema ng buhay, tinuturuan tayong lalong lumapit sa Diyos, hindi lumayo sa Kanya. Ito kasi ang malungkot sa maraming mga tao, even sa mga mananampalataya. Dumaan lang sila sa mga problema ng buhay, ang solusyon agad, paglayo sa Diyos. Kasi hindi na muna ako mag-church. Bakit? May problema ako eh. Minsan ganun ang tao, di ba? Kung kayo mga Kristiyan, basta may problema, ang solusyon agad nila, hindi mo na mag-church. Hindi mo na attend, hindi mo na magsisipag, hindi na mo na magmi-ministry. Bakit? May problema ako eh. Kasi ang solusyon natin lagi sa problema, paglayo. Mali. Dapat ang solusyon natin sa problema, paglapit lalo sa Diyos. At pag lalo tayo lumalapit sa Diyos sa panahon ng mga problema natin sa buhay, isa ang kahulugan nun. Nag-elevate ang faith nyo. Tumataas. Diba? Nagmamature tayo mga kapatid. Kailan ba natin nasusubukan ng pananampalataya? Pag maganda ba ang buhay? No. Pag dumadaan tayo sa iba't ibang hamon ng buhay, namumroblema ka na, lalayo ka pa sa Diyos, saan ka kukuha ng lakas? Saan ka kukuha ng panlaban sa anumang suliranin sa buhay? Juan 6:66 hanggang 68. Mula nooy marami sa kanya mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Maraming tumalikod, maraming umalis kay Jesus. Sabi niya doon sa kanyang 12, kayo alis din ba? Ano sagot agad ni Pedro? Abay, para kaming nagtampo sa bigas pag umalis kami sa inyo. Nasa inyo ang salitang nagbibigay buhay. Ba't kami alis? Diba? Yun ang ibig natin ipaunawa mga kapatid. So huwag kayong papayag na kapag dinadalaw tayo ng iba't ibang suliranin sa buhay, ilayo tayo nito sa Panginoon. Kundi dapat lalo niya tayong inilalapit sa Panginoon. Gaya ng babae sa kwento, bigat na bigat ang problema, lumapit kay Jesus. Hindi pinapansin, lumapit pa rin siya. Dinededma, pinagtatabo yan, lalong lumapit. Diniscriminate, tinawag pang aso, lalo naman siyang lumapit. Hindi siya bumibitaw. Kaya tuwing dadalawin ng problema, financial problem, family problem, relational problem, emotional problem, health problem, work-related problem, anumang problemang daanan niyo sa buhay, huwag kayong lalayo sa Diyos. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang lalayo kay Lord. Parang iba narinig ko, sana kunin ka na ni Lord. Ano? Huwag lalayo. Ibang sinasabi niya, ano? Huwag lalayo kay Lord. Hindi paglayo ang solusyon, kundi lalong paglapit sa Panginoon. Yan ang solusyon natin sa mga problema sa buhay. Di ba sabi nga ng isang kanta, kahit may problema, di ba't laging ganyan ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Hindi yan yun, ano? Iba yan, ano? Kahit may problema, wala daw pera, masaya pa rin. Maligaya pa rin tayo, laging may galak sa tuwina, kasi ganyan daw ang buhay pag na kay Jesus. Lalayo ka kay Jesus, ano mangyayari sa iyo? Dinadalaw ka na nakatakot-takot na problema, lalayo ka pa. Like Job, nalala si Job? Katakot-takot ang naranasan niya sa buhay. Namatayan ng 10 anak. Imagine, 10 na anak. Isa lang ang mamatay sa anak mo, luluha ka ng bato. 10 pa. Lahat sabay-sabay namatay. Tapos nawalan siya ng ari-arian. Pagkatapos ay nagkaroon pa siya ng karamdaman bukol na nagnanaknak mula ulo hanggang talampakan. Tapos sabi pa ng asawa niya, curse God and die. Imagine nyo? Ang gusto ng asawa niya, mamatay na siya. Kasi siguro pagod na sa pag-aalaga sa kanya. Pagkatapos yung mga kaibigan niya, kung ano-anong sinasabi sa kanya. Pero nung ginawa ni Job, sabi niya sa Job 13:15, though he is slay me, yet will I hope in him. I will surely depend my ways to his face. Kahit patayin pa ako ng Diyos. Yan ang ibig niya sabihin eh. Katakot-takot ang naranasan ko, sabi niya, kahit patayin pa ako, sa Diyos pa rin ako. Hindi siya lalayo. Dapat ganyan ang dialogue natin. Kahit anong mangyari, sa Panginoon pa rin tayo. Number 2, when you pray, always ask for mercy.
Alam niyo po ba, maraming mga Kristiyano, kaya hindi nagmamature ang faith? Kasi hindi tayo marunong mag-pray. At kung mag-pray man tayo, hindi pa rin tayo marunong mag-pray ng tama. Dahil kung mag-pray tayo kung minsan papaano, kung mag-pray tayo parang shopping list Ang daming hinihiling. Wala man lang Thanksgiving, puro hingi. Mula sa simula hanggang katapusan, puro hingi. Hindi naman yan sinasabing masama yun. But sometimes, baka naman matulig na ang Diyos sa atin kung puro hingi. Kahit na kayo, di ba? Yung anak nyo walang ginako di puro hingi, natutulig din kayo. Kailangan naman ipasalamat. Ang sarap ng nanay ng luto mo, ang sarap ng laba mo, ang bango, ganyan. Di ba nakakatuwa naman? Pero kung laging puro hingi, matutulilig din tayo. Tapos kung mag-pray tayo para tayong boss, inuutusan mo ang Diyos. Kung anong gusto mo, yun ang masusunod. When we pray, alam niyo kung anong pinakamabisa at pinakamagandang panalangin na sinasagot niya? Ask for mercy. We don't deserve anything from God but hell. Alam niyo ba na impyerno lang ang deserve natin? Because we are all sinners. Impyerno lang ang pwede nating puntahan. Pero dahil maaway ng Diyos, mabuti ang Diyos, kaya nagkaroon tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan, kasunod pa yung mga pagpapalang material na pwede niyang ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga, pag humihiling tayo sa Panginoon, laging, Lord, maawa po kayo sa amin. Have mercy on us. Hinihiling natin ang kanyang awa nang ibig sabihin, Lord, hindi ko deserve itong ibibigay niyo at hinihiling ko. Pero dahil maawain po kayo, humingi po ako ng awa sa inyo para matanggap ko itong aking mga kahilingan na ito. So we don't deserve anything from God. So kapag magpe-pray tayo, mercy ang hinihiling natin sa kanya. Number 3, sa lahat ng mga anak, lalo sa mga bata-bata pang narito at meron pang mga magulang, whatever you do, whatever happens to you, it always affects your parents. Meaning, walang gagawin ng mga anak natin, walang gagawin ng mga anak ninyo na hindi kayo apektado. Tama? Walang ginagawa ang anak na hindi tayo apektado. Nakita niyo yung babae sa kwento? Ang sabi niya, Lord, Son of David, have mercy on me. Sino nagpe-pray yung babae? Sino may sakit? Anak niya. Di ba dapat ang sabi niya, Lord, Son of David, have mercy on my daughter? No, ang sabi niya, Lord, have mercy on me. Bakit? Bakit siya humihingi sa sarili niya? Anak niya may demonyo sa katawan. Bakit ang hinihiling niya, awa sa sarili niya? Listen, dahil anumang pagdurusa ng anak, doble ang pagdurusa ng isang ina, ng isang magulang. Dahil anumang pagdurusa ng anak, doble ang pagdurusang nararamdaman ng kanyang ina. Walang pwedeng gawin ng mga anak na hindi tayo naapektuhan, na hindi tayo nadadamay sa kanila. Kahihiyan nila, kahihiyan natin. Tagumpay nila, tagumpay natin. Kaya inaayos ang mga anak natin para hindi sila dapuan ng mga demonyo sa katawan. At sila laging pinagrarasal natin para malayo sila sa mga ganyang mga kasamaan sa buhay. Ano man ang gawin nyo sa buhay nyo, apektado ang mga magulang. Ano mang gawin ng anak, apektado tayo ng kanilang mga magulang. Hindi pwedeng malulong sa bisyo ang anak na hindi tayo damay. Bakit tayo damay? Tayo ang nagagastusan. Tayo ang tumutubos sa kanila sa presinto. Lalo na tayo tutubos sa morgue sa kanila pag nagkataon pa. Tayo madadamay tayo. Diba? Hindi pwedeng bumagsak sila sa school na hindi tayo apektado. 8 years na sila sa kolehiyo, di pa matapos-tapos. Sinong madadamay? Tayo rin. Kasi magastos yun. Sabi nga ng Master Pinoy, sa bawat kabiguan ng anak, durog ang puso ng ina. Ngunit sa bawat tagumpay ng anak, magulang ang pinakamasaya. Totoo naman, di ba? Pag nagtatagumpay ang anak, sinong pinakamasaya? Magulang. Daycare pa lang nga yung anak nyo, di ba? Umaakit pa lang sa isay, daycare pa lang, maluha-luha yung nanay. Imagine nyo, daycare pa lang. Ang layo-layo pa ng lalakbayin. Ang sabi pa lang nung anak, my name is ganto. When I grow up, I want to be a doctor. Yung nanay, umiiyak. Akala mo, doktor na yung anak niya. Di ba? Daycare pa lang. Bakit? Kasi sa bawat tagumpay ng anak,
kaligayahan ng mga magulang. Kaya kung ano man ang pagdurusa nila, pagdurusa rin natin. Kaya nga lagi natin sinasabi, ayusin natin ang mga anak natin. Di ba? Lagi natin silang ipag-pray para lagi silang maayos, para hindi tayo maapektuhan sa sama ng pwedeng mangyari sa kanila. Dahil anumang nararanasan nila, doblehin natin ang pwedeng maranasan natin. Kaya sabi ng babae, Lord, have mercy on me. Yung anak ang may sakit, pero ang awa, hinihiling niya sa sarili niya. Kasi mas nahihirapan siya kaysa doon sa anak niya. Diba? Yun ang ibig sabihin nun. Number 4. Sometimes God delayed His answer to your prayers to test your faith. Alam niyo ang Panginoon, pag tayo nagrarasal, may iba't ibang sagot siya. Sometimes, His answer is, number 1, denied. Diba? Sometimes, kapag nagpe-pray kayo, dinideny niya, no, ayoko niyan. Kahit anong gawin mo, maglupagi ka riyan, hindi niya ibibigay yun. Kahit anong gawin mo, basta ayaw niya, wala ka magagawa. Hindi niya ibibigyan. Denied nga eh. But sometimes, pag tayo po ay humihiling sa Kanya, ang sinasagot naman niya is different from what we ask. Different. Iba. Diba, minsan humingi ka ng kotse, binigay niya bisikleta. Diba? Hihingi mo yung promotion, binigay niya ay demotion. O, humihingi ka ng blessing, iba ang ibinibigay. Di ba? Humingi ka ng kagalingan, binigay niya, sakit pa rin. Sometimes different doon sa mga hinihiling natin. But sometimes, pag nag-pray tayo, ang sagot niya, delayed. Ibibigay niya, pero mag-antay ka, huwag kang apurado, huwag kang maiinip. Basta mag-antay ka lang, ibibigay niya yan. Sometimes, ang sagot ng Diyos sa prayers natin, wait ka lang. Kasi sinusubukan niya kung hanggang saan tayo maniniwala na kaya niyang ibigay yan. Kaya every time napansin niyo na nagpapagaling si Jesus, anong lagi niyang question sa pinagagaling niya? Naalala niyo, anong laging tanong niya? Matthew 9:28, pagpasok niya sa bahay, lumapit sa kanyang bulag at sinabi ni Jesus sa kanila, naniniwala ba kayong kaya kong gawin ito? Anong laging hinahanap ni Jesus? Faith. Naniniwala ba kayong kaya ko kayong pagalingin? Opo, naniniwala po kami. O siya, mangyari ayon sa inyong pananampalataya. So, ang lagi niyang hinahanap yung faith, yung pananampalataya natin, even sa kanyang mga alagad. Di ba yung mga alagad niya? Matthew 8:26, ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Bumangon siya at pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. So habang binabayo sila ng bagyo, takot na takot ang mga alagad niya, ginising si Jesus, habang siya'y tulog na tulog, anong sabi ni Jesus agad? Napakaliit naman ang pananalig niyo. Tagal tayong magkakasama, ang dami ko ng himalang ginawa, hanggang ngayon ganyan pa rin kayo. Pinatigil niya yung ulan, pinatigil yung alon, pinatigil yung bagyo. So meaning mga kapatid, lagi niyang hinahanap, tinetest yung faith. Diba? Ng bawat isa sa atin para makita niya kung hanggang saan umaabot ang pananampalataya natin sa Kanya. Diba? Because what matters to God is your faith. Kaya kung hindi niya sinasagot ang prayer mo, hindi ibig sabihin ay pinababayaan ka niya. Gusto lang niyang makita kung gaano tayo naniniwala sa Kanya. Number 5, people around you don't always understand what you're going through. Marami tayong dinadaanan sa buhay, kaya minsan maraming mga tao sa paligid natin hindi nagkikare sa atin eh. Kasi hindi nila alam kung anong pinagdadaanan natin sa buhay. Nakita niyo yung babae sa kwento? Marahil umiiyak, marahil sigaw ng sigaw, siya ay nagmamakawa kay Jesus. Pero ang sabi ng mga alagad, pagtabuyan nga natin yan, ipaalisin natin siya, nakakagulo siya sa ministry natin. Pero pinagtatabuyan. Bakit? Kasi hindi nararamdaman ng mga alagad ni Jesus yung nararamdaman ng babae. Hindi siguro nila alam kung ano ang tunay na nararamdaman ng babae in this context. Kaya gusto siyang ipagtabuyan. Bigat na bigat siya sa problema niya, pero hindi siya nararamdaman ng mga alagad ni Jesus. Akala kasi minsan ng mga tao, pag nakangiti ka, okay ka. Akala nila, pag marami kang pera, okay ka. Pag mukha kang okay, okay ka nga. Minsan ganun, di ba? O, tingnan mo katabi mo. Mukhang okay, di ba? Pero hindi yan okay.
Mukhang walang problema. Naku po, maraming problema yan. At maniwala ka, baka isa ka sa pinoproblema niyan. Dito pa ako natabi. Ano? Di ba? Kaya, napakahalaga mga kapatid. Minsan, di ba, may pinagdadaanan tayo, wala man lang mangumusta sa atin. Minsan nga, di ba, kahit yung mga nasa abroad, yan yung hinanakit nila sa mga nasa Pilipinas eh. Maaalala lang sila pag merong hihingin. Di ba, minsan ganun ang tao. So, dapat kinukumusta ang lahat. Kumusta yung mga katabi mo? Kumusta ka? Di ba? Alam nyo, ugaliin natin mangumusta. Kasi minsan, alam nyo mga kapatid, hindi na tayo marunong mangumusta. Sino na lang ang marunong mangumusta ngayon? Di ba yung mga mangungutang na lang ang mahilig mangumusta? Pag may nag-chat sa inyong kumusta ka, naku po, delikado yun. Huwag mong sasagutin. May kasunod dyan. Ano? Kaya minsan ayaw na natin mangumusta kasi branded na yung pangungumusta. Pero isang taong kang hindi kinausap tapos biglang mangungumusta, aba, kakabahan ka riyan. Pero galiin natin mangungumusta, lalo na ang tao naman, nararamdaman naman natin kung minsan kung may dinadala sa buhay. Minsan kahit nakangitian, pero mababakas mo sa kanilang mga mata na mayroong mga malalim na pinagdadaanan sa buhay. So kailangan marunong tayong makiramdam, marunong tayong makaramdam ng dinadaanan ng mga tao sa paligid natin para makatulong tayo, makapagbigay tayo ng inspirasyon at mga pagmamalasakit ayon sa kanilang pangangailangan. At pang-anim, when you pray, never give up. Persistence leads to success. Sabi nga, kapag may tiyaga, ang umaayaw, di nagwawagi. Gaya nung babae sa kwento, kung umayaw siya sa simula pa lang, hindi gagaling ang anak niya. So, hindi siya umayaw. Nakita niyo mga kapatid? Lumapit siya kay Jesus, sabi niya, maawa po kayo sa anak ko. Hindi siya kinibo. Ipinagtatabo yan. Diniscriminate. Tinawag pang aso. Pero, hindi siya tumigil. She never gave up. So patuloy siyang lumapit at tumiling sa ating Panginoon at hindi siya nabigo. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang hinihiling dahilan sa kanyang malaking pananampalataya. Luke 18:1, always pray and never give up. So huwag tayong bibitaw. Kahit ano man ang pagdaanan natin sa buhay, hindi solusyon ang paglayo sa Diyos. Ang solusyon palagi, patuloy na lumapit sa Kanya. Mag-elevate ang pananampalataya natin sa Panginoon. Tayo natin tumayo mga kapatid. Kapag hindi sinasagot ang prayer mo, huwag agad magtatampo sa Diyos. Kasi alam niya ang mas makakabuti sa iyo. Madalas kaya hindi lang niya sinasagot kasi meron siyang gustong makita at patunayan sa buhay mo kung gaano kalaki ang paniniwala mo sa Kanya. 'Di ba? Gaya ni Abraham, lumipas ang napakaraming taon, 100 years old na siya bago nagkaanak. Pero naniwala siya sa Panginoon. Like this woman, the Canaanite woman, nakita niyo kung paano nag-elevate yung faith niya? So, hindi kinikibo ni Jesus, lalong lumapit. Ipinagtatabo yan, lalong lumapit. Diba? Lumuhod pa sa Panginoon. Diniscriminate, lalong lumapit. Diba? Pagkatapos ay tinawag pang aso, lalo siyang lumapit. Hindi siya bumitaw sa ating Panginoon. Dinedma na, pero patuloy siyang lumapit sa ating Panginoon. So, lalong nag-elevate yung kanyang pananampalataya. Kaya naman, hinangaan siya ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, woman, you have great faith. Your request is granted. Gusto niyo mag-grant ang mga prayers natin? Kaya pabilibin natin si Jesus kung gaano kalaki at lumalaki pa ang pananampalataya natin sa Kanya. So, ang faith natin dapat pataas, hindi pa baba, pa-mature, hindi pa immature, pasulong, hindi pa wrong. It's time to elevate our faith. Let's pray. Lord, thank you po dahil napakabuti niyo po sa amin. Laging may sagot po kayo sa aming mga pangangailangan. Laging meron po kayong mga salita na umaangkop sa aming pong mga pangangailangan. Thank you po dahil sa oras na ito,
Natuto po kami sa kakulangan ng aming karunungan. Nabigyan po kami ng inspirasyon sa aming pong mga buhay. Nabigyan po kami ng guide, panuntunan. Naituwid kami sa aming mga pagkakamali. Naitama po kami sa aming mga pagkukulang. At nabigyan po kami ng direksyon sa aming buhay to elevate our faith. Kaya Panginoon, ang prayer po namin, maging inspirasyon po namin ang babaeng ito na aming pinag-usapan. Hindi man siya kasali sa bansang Israel, hindi man siya kasali sa mga Hudyo, pero ipinakita niya kung gaano siya naniniwala sa aming po Panginoong Jesus. Ganon din po sanang makita niyo sa amin. Sa lahat ng kababaihan po ng Rizal, i-bless niyo po sila Panginoon ng great faith sa kanilang buhay para lalo pong mapatunayan po namin na hindi nasasayang ang aming pagdalo, hindi nasasayang ang aming kasipagan, kundi may nangyayari sa buhay po namin dahil sumusulong kami, umaangat po kami, nag-elevate po ang faith po namin. Muli, ang kapurihan ay para sa iyo at ang blessing niyo sumagana sa amin. In Jesus' mighty name, Amen. Good morning po and God bless.